Limang mga dahilan kung bakit ini-encourage ang bawat Kristiyano na sumuporta sa misyon. Magpalang araw po sa ating lahat, Brother EJ here. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang limang mga dahilan kung bakit ini-encourage natin ang bawat Kristiyano na sumuporta sa misyon. Pero disclaimer lang, marahil marami pang ibang mga dahilan o mga rason kung bakit kailangang sumuporta ng isang Kristiyano sa mga misyon, pero 5 lamang ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Bilang mga Kristiyano, alam natin na mahalaga ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ngunit minsan may mga taong nagtatanong, bakit ba mahalagang suportahan ang missions kung hindi naman tayo ang mismong nangangaral sa ibang lugar? Ang katotohanan po kapatid, ang missions ay hindi lamang gawain ng mga missionaries. Ito ay gawain ng buong church. Sa pamamagitan ng ating pananalangin, pagbibigay at pagsuporta, tayo ay nagiging kabahagi sa pagdadala ng mabuting balita ni Hesukristo sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 rason kung bakit ini-encourage ang bawat Kristiyano na sumuporta sa misyon. Nawa ay gamitin ito ng Panginoon upang hikayatin ang bawat Kristiyano na sumuporta sa kanyang gawain habang may panahon pa. Ang unang rason kung bakit ini-encourage natin ang bawat Kristiyano na sumuporta sa misyon ay dahil ito ay utos ng Diyos. Sabi ng Biblia sa Mark chapter 16 verse 15, "Go ye into all the world and preach the gospel to every creature." Bilang mga Kristiyano, hindi option ang missions. Ito ay utos ng Panginoong Hesukristo. Nais ng Diyos na makarating ang Ebanghelyo sa buong mundo. Hindi po lahat tinatawag maging missionary, pero lahat ng mananampalataya ay maaaring maging kabahagi sa pamamagitan ng panalangin, pagbibigay at pagsuporta. Kapag tayo ay sumusuporta sa missions, tayo po ay nakikibahagi sa dakilang utos ng Diyos. Habang may mga tao pang hindi nakakarinig tungkol kay Kristo, kailangan nating suportahan ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo. At ang pangalawang rason kung bakit ini-encourage natin ang bawat Kristiyano na sumuporta sa misyon ay dahil importante ang kaluluwa ng tao para sa Diyos. Ang sabi ng Biblia sa Mark chapter 8 verse 36, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul?" Napakahalaga po ng kaluluwa ng tao sa paningin ng Diyos. Maaaring makuha ng tao ang kayamanan, tagumpay at kasikatan sa mundo. Pero kung wala siyang Kristo, maiimpyerno ang kanyang kaluluwa. At ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang missions. Maraming mga taong namamatay araw-araw na hindi man lang narinig ang Ebanghelyo. Bilang mga Kristiyano, dapat tayong mahabag sa mga napapahamak na mga kaluluwa at suportahan ang mga missionaries na ginagamit ng Diyos upang dalhin ang mensahe ng kaligtasan sa iba't ibang lugar. At ang pangatlong dahilan kung bakit ini-encourage natin ang bawat Kristiyano na sumuporta sa missions ay dahil ang Diyos ay naluluwalhati kapag may naliligtas. Ang sabi ng Biblia sa Romans chapter 15 verse 9, "And that the Gentiles might glorify God for His mercy, as it is written, For this cause I will confess to thee among the Gentiles, and sing unto thy name." Ang pangunahing layunin ng missions ay hindi lamang paramihin ang mga simbahan, kundi luwalhatiin ng Diyos. Kapag ang isang tao ay naligtas at sumampalataya kay Kristo, ang Diyos ay napaparangalan at naluluwalhati. Isipin mo na lamang na sa bawat misyonary na iyong sinusuportahan, may mga taong nakakarinig ng salita ng Diyos at natututong sumamba sa Kanya. Napakagandang pribilehiyo na maging kabahagi sa isang gawain na nagdadala ng kaluwalhatian sa Panginoon. At ang pang-apat na rason kung bakit natin ini-encourage ang bawat Kristiyano na sumuporta sa misyon ay dahil maaari tayo maging kabahagi sa gawain ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia sa 3 John verse 6, "Which have borne witness of thy charity before the church, whom if thou bring forward on their journey after a godly sort, thou shalt do well." Hindi man tayo ang personal na makakarating sa ibang bansa o probinsya, maaari pa rin tayong maging kabahagi ng missions. Ang mga simbahan noon ay tumutulong sa mga lingkod ng Diyos upang maipagpatuloy nila ang pangangaral. Sa parehong paraan, kapag tayo ay nagbibigay, nananalangin at nag-i-encourage sa mga missionaries, tayo rin ay nagiging kabahagi ng bunga ng kanilang ministeryo. Napakalaking bagay sa paningin ng Diyos ang tapat na pagsuporta sa kanyang gawain.
Ang panglimang dahilan kung bakit natin ini-encourage ang bawat Kristiyano na sumuporta sa misyon ay dahil malapit na ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng Biblia sa Matthew chapter 24 verse 14, "And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come." Habang lumilipas po ang panahon, lalo nating nakikita na ang mundo ay puno ng kaguluhan at kasalanan. At bilang mga Kristiyano, dapat tayong maging mas seryoso sa gawain ng Diyos dahil ang pagbabalik ng Panginoon ay nalalapit na. Hindi ito ang panahon upang maging malamig o walang pakialam sa missions. Habang may oras pa, kailangan nating suportahan ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo bago pa maging huli ang lahat. Bilang pagtatapos, napakalinaw na ang missions ay mahalaga sa puso ng Diyos. Marami pa ring tao sa panahon natin ang hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. At habang may pagkakataon pa, kailangan nating maging kabahagi sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maaring hindi tayong lahat maging missionary, pero lahat tayo ay maaaring sumuporta sa missions sa pamamagitan ng pananalangin, pagbibigay at pag-i-encourage sa mga lingkod ng Diyos. Tandaan po natin na lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon at sa gawain ng Panginoon ay hindi walang kabuluhan. Kaya mga kapatid, patuloy po nating suportahan ang missions at maging faithful sa dakilang utos ng ating Panginoon. Dahil isang araw, magiging sulit po ang lahat kapag nakita natin ang mga taong naligtas dahil may mga Kristiyanong naging tapat sa pagsuporta sa gawain ng Diyos. Nawa ito po ay naging blessing sa ating lahat. Maraming salamat and God bless you.